Sa isang tahimik na bayan sa probinsya ng Rizal, may isang maliit ngunit masiglang karinderya na pag-aari ni Aling Lourdes. Matatagpuan ito sa gilid ng kalsada kung saan araw-araw ay dumaraan ang mga magsasaka, estudyante at mga trabahador. Hindi ito kasing laki ng mga sikat na kainan sa bayan. Ngunit kilala ito sa masarap na lutong bahay at abot-kayang presyo. Sa kabila ng simpleng anyo ng karinderya, may isang bagay na hindi maipaliwanag ang mga tao sa paligid. Sa tuwing si Aling Lourdes ang nagluluto at nagtitinda, laging ubos ang kanyang mga ulam bago pa man dumating ang tanghali. Minsan, kahit tila kakaunti ang kanyang niluto, sapat ito para sa lahat ng dumarayo. Parang may sariling paraan ang tadhana upang mapuno ang kanyang mga mesa at hindi kailanman mapahiya ang kanyang mga paninda. Ngunit hindi alam ng karamihan, may isang lihim si Aling Lourdes. Isang lumang panandok na gawa sa kahoy ang lagi niyang ginagamit sa pagluluto. Hindi ito mukhang mahalaga sa unang tingin. May mga gasgas na ito, kupas ang kulay at tila lumana sa maraming taon ng paggamit. Ngunit may kakaiba dito. Sa pinakagitnang bahagi ng hawakan, may bahagyang kinang na tila ginto kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Ayon kay Aling Lourdes, ang panandok na iyon ay minana pa niya sa kanyang yumaong lola. Noon pa man, sinasabi na ng kanyang pamilya na ang gamit na iyon ay may dalang swerte. Ngunit hindi siya agad naniwala. Bata pa lamang siya noon at para sa kanya, isa lamang itong kwento ng matatanda upang hindi basta-basta itapon ang mga lumang gamit. Nagbago lamang ang lahat noong siya ay nagsimulang magtayo ng sariling karinderya. Sa unang buwan ng kanyang negosyo, hirap na hirap si Aling Lourdes. Kaunti lamang ang bumibili at madalas ay nasisira pa ang mga tira niyang pagkain. Halos gusto na niyang sumuko. Ngunit isang gabi, habang siya ay naghuhugas ng mga kagamitan, napansin niya ang panandok na nakasabit sa gilid ng kusina. Sa gitna ng pagod at pag-aalala, kinuha niya ito at ginamit sa paghahalo ng sinaing. Walang espesyal na nangyari sa gabing iyon. Ngunit kinabukasan, may kakaibang bagay ang naganap. Mas dumami ang tao kaysa karaniwan. Ang dating 2 order ng ulam ay naging 5, pagkatapos ay 10, hanggang sa halos maubos ang kanyang niluto bago pa man sumapit ang tanghali. Napailing na lamang si Aling Lourdes. Iniisip na baka nagkataon lamang iyon. Ngunit sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang nangyayari. Dumadagsa ang mga tao. Parang may humahatak sa kanila upang kumain sa kanyang karinderya. Maging ang mga dati niyang suki na lumipat sa ibang kainan ay muling bumalik. At sa bawat araw na ginagamit niya ang lumang panandok, tila ba hindi na uubos ang biyayang dumarating sa kanyang negosyo. Hindi nagtagal, kumalat sa buong barangay ang balita. Masarap daw sa karinderya ni Aling Lourdes, parang may hiwaga, sabi ng isa. Hindi ka mauubusan ng ulam doon kahit anong oras ka dumating, sabi ng isa pa. Dahil dito, mas lalong dumami ang tao. Ang maliit na karinderya ay naging abala mula umaga hanggang hapon. Si Aling Lourdes ay halos hindi na makapagpahinga, ngunit masaya siya. Unti-unti, umangat ang kanyang buhay. Nakapagpatayo siya ng mas maayos na bubong sa kanyang karinderya.
nakabili ng dagdag na mesa, at nakatulong sa kanyang mga anak na makapag-aral. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang bagay siyang hindi ipinagsasabi kahit kanino. Tuwing gabi, bago siya umuwi, tinitingnan niya ang panandok. Inilalapag niya ito sa lumang kahon na yari sa kahoy at tinititigan ng matagal. Minsan, pakiramdam niya ay may bulong siyang naririnig. Mahina lamang ngunit paulit-ulit tuwing hawak niya ito. Parang tinatawag siya ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi. Isang gabi, habang siya ay naglilinis ng kusina, napansin niyang mas matindi ang kinang ng panandok kaysa dati. Hindi lamang ito simpleng pagnininingning ng metal o kahoy. Parang may init itong taglay, isang init na hindi nakakasunog, ngunit nakakapagbigay ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Baka imahinasyon ko lang ito, bulong ni Aling Lourdes sa sarili. Ngunit habang hawak niya ito, may isang sandaling tila huminto ang oras. Sa kanyang isipan, bigla siyang nakakita ng isang tanawin. Isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng apoy. Mahigpit na hawak ang parehong panandok. May mga tao sa paligid na tila nagpapasalamat sa kanya, at sa bawat paghahalo niya ng pagkain, may liwanag na sumasabay sa paggalaw nito. Napakurap si Aling Lourdes at biglang nawala ang tanawin. Napaatras siya at ibinaba ang panandok sa lamesa. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang nakita o bunga lamang ng pagod. Mula ng gabing iyon, nagsimula siyang magduda kung swerte nga ba talaga ang dala ng panandok o may mas malalim itong lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang hindi gamitin ang panandok. Gumamit siya ng ibang sandok. Mas bago at mas malinis ang anyo. Ngunit napansin niyang tila humina ang dating sigla ng kanyang karinderya. Hindi ganoon karami ang bumibili. May mga natitirang ulam. At ang dating masiglang daloy ng tao ay tila nabawasan. Nang hindi na niya matiis, muli niyang kinuha ang lumang panandok. Sa sandaling hinawakan niya ito, muling bumalik ang dating sigla. Parang walang nangyaring pagbabago. Parang hinihintay lamang siya ng swerte. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng swerte lamang, bulong niya habang nakatitig sa hawak na kagamitan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo niyang napapansin ang kakaibang ugnayan niya sa panandok. Parang hindi lang siya ang gumagamit nito, kundi parang may kasama siyang hindi nakikita. May mga pagkakataong kusa itong umiinit sa kanyang kamay. May mga pagkakataon ding tila may gumagabay sa kanya kung gaano karaming asin o sahog ang ilalagay sa pagkain. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik si Aling Lourdes. Dahil sa takot na baka mawala ang kabuhayan na unti-unti niyang naipundar, pinili niyang itago ang lahat sa kanyang sarili. Isang gabi, habang siya ay nagbibilang ng kinita, may kumatok sa kanyang karinderya kahit sarado na ito. Pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita. Ngunit sa gilid ng kusina, napansin niyang bahagyang gumalaw ang panandok kahit hindi niya ito hinahawakan. Napakunot noo siya. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya ng labis. At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot. Gaano kalalim ang lihim ng panandok na ito? At bakit ako ang napili nitong paglingkuran? Sa labas, tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ng karinderya, unti-unting nagigising ang isang misteryong
Matagal nang natutulog. Kinabukasan, maagang nagbukas si Aling Lourdes ng kanyang karinderya. Tahimik pa ang kalsada at bahagyang malamig ang simoy ng hangin. Habang inaayos niya ang mga mesa at bangko, hindi mawala sa isip niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Ang paggalaw ng panandok kahit hindi niya ito hinahawakan. "Baka pagod lang ako," bulong niya habang pinapakalma ang sarili. Ngunit kahit ilang ulit niyang sabihin iyon, ramdam pa rin niya ang bigat ng pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa kusina, agad niyang tiningnan ang panandok. Nakalapag ito sa dating kahon, tila walang anumang kakaiba. Ngunit ngayon, sa liwanag ng umaga, mas malinaw niyang nakita ang bahaging parang ginto sa hawakan nito. Hindi ito kumikinang ng sobra, ngunit sapat upang mapansin ng sinumang tititig ng matagal. Hinawakan niya ito ng dahan-dahan. Sa unang sandali, walang nangyari. Normal ang pakiramdam. Malamig ang kahoy sa kanyang palad. Ngunit habang tumatagal ang pagkakahawak niya, tila may banayad na init na unti-unting gumagapang mula sa panandok papunta sa kanyang kamay. Napabitaw siya. "Hindi pwede ito," mahina niyang sabi. Sa kabila ng takot, may bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing huwag siyang matakot dito. Na ito ang dahilan kung bakit umangat ang kanyang buhay. Ngunit may isa pang boses na nagbubulong na delikado ang hindi niya nauunawaan. Bandang 6:00 ng umaga, nagsimula nang dumating ang mga unang suki. Mga estudyanteng bibili ng almusal, mga driver ng tricycle, at ilang empleyadong papasok sa bayan. Habang abala si Aling Lourdes sa kusina, kinuha niya ang panandok at ginamit ito sa paghahalo ng sinangag. Sa unang sandok pa lamang, napansin niya ang kakaibang daloy ng kanyang kilos. Parang mas magaan ang kanyang kamay, mas mabilis ang kanyang galaw, at parang alam na alam niya kung kailan eksaktong maluluto ang bawat putahe. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang trabaho. Ngunit sa loob ng ilang oras, napansin niya muli ang hindi pangkaraniwang pangyayari. Mas maraming tao kaysa karaniwan ang dumating. May mga bagong mukha na hindi niya kilala, ngunit tila alam nila ang kanyang karinderya. May ilan pang galing sa kalapit na barangay na sinadyang pumunta lamang para kumain doon. "Bakit parang mas dumami ngayon?" tanong ng isang suki. "Ang bilis rin maubos ng ulam," sagot ng isa pa. Tahimik lamang si Aling Lourdes habang patuloy sa paglilingkod, ngunit sa loob niya ay lalong lumalakas ang pagdududa. Hindi na ito simpleng swerte. May pattern, may dahilan. At ang dahilan ay ang panandok. Bandang tanghali, halos ubos na agad ang lahat ng ulam. Dapat sana ay nagtitira siya para sa hapon. Ngunit ngayon ay wala nang natira kahit isang putahe. Ang karinderya ay puno ng tao. At kahit siksikan na, may mga dumarating pa rin. Sa isang sandali ng katahimikan, napatingin si Aling Lourdes sa panandok na nakapatong sa gilid ng lutuan. Bigla niyang naalala ang kanyang lola. Isang matandang babae na tahimik ngunit mahigpit. Noon pa man, sinasabi na nito na ang panandok ay hindi ordinaryong gamit. Na ito ay may utang na dapat bayaran kapag dumating ang tamang panahon. Hindi niya iyon pinaniwalaan noon. Akala niya ay bahagi lamang iyon ng mga pamahiin. Ngunit ngayon, unti-unting bumabalik ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Pag-uwi ng mga tao,
at pagkalma ng karinderya, naupo si Aling Lourdes sa isang sulok ng kusina. Hawak niya ang isang basong tubig, ngunit hindi niya ito maiinom. Ang kanyang isipan ay puno ng tanong. Kung swerte ito, bakit parang may kapalit? Kinagabihan, habang nililinis niya ang kusina, napansin niyang may kakaibang marka sa panandok. Isang manipis na guhit na hindi niya napansin noon. Parang ukit na hugis bilog sa ilalim ng sandok. Hindi ito madumi, hindi rin ito gasgas. Parang sadyang bahagi ito ng disenyo. Tiningnan niya ito ng mabuti. Sa unang tingin, simpleng ukit lamang ito. Ngunit nang ilapit niya sa ilaw, tila gumalaw ang anino nito, parang may hugis na hindi niya maipaliwanag. Napaatras siya. Hindi tama ito! Bulong niya. Kinabukasan, nagpasya si Aling Lourdes na subukan ang isang bagay. Hindi niya gagamitin ang panandok buong umaga. Maaga siyang nagluto gamit ang ibang sandok na binili niya sa palengke. Nais niyang malaman kung totoo bang ang panandok lamang ang dahilan ng swerte. Sa unang oras ng operasyon, normal ang daloy ng mga customer. May bumibili, ngunit hindi ganoon karami. Hindi rin mabilis maubos ang pagkain. Hanggang sa dumating ang 9:00, unti-unting humina ang dating sigla ng karinderya. May mga dumadaan, ngunit hindi pumapasok. May ilang titingin, ngunit aalis din. Ang dating pila ay naging 1 o 2 na lamang. Napahawak si Aling Lourdes sa kanyang noo. Hindi ito aksidente, bulong niya. Hindi na siya nakatiis. Pumasok siya sa kusina, kinuha ang panandok at dahan-dahang hinawakan ito. Sa sandaling iyon, parang may biglang huminga sa paligid niya. Hindi literal na hangin, kundi parang presensya na muling bumabalik sa lugar. At isa-isa, nagsimulang dumating ang mga tao. Parang may tawag na hindi maririnig, ngunit ramdam. Napapikit si Aling Lourdes. Anong klaseng bagay ka ba talaga? Mahina niyang tanong sa panandok, ngunit walang sagot. Sa halip, isang banayad na panginginig ang naramdaman niya sa hawak niyang kagamitan. Parang sagot na hindi salita, kundi pakiramdam. Sa huling bahagi ng araw, muling napuno ang karinderya. Bumalik ang sigla. Bumalik ang kita. Ngunit sa puso ni Aling Lourdes, mas lalo lamang lumalim ang kanyang takot. Dahil ngayon, sigurado na siya. Hindi lang siya ang gumagamit ng panandok. At may bagay dito na tila may sariling kagustuhan kung kailan siya tutulungan at kung kailan siya iiwan. Isang hapon, matapos ang maghapong dagsa ng tao sa karinderya ni Aling Lourdes, tahimik na ang paligid. Unti-unti nang nauubos ang liwanag ng araw at ang mga natitirang customer ay isa-isang umuuwi. Sa kusina, abala si Aling Lourdes sa paglilinis ng mga kaldero at pinggan. Ngunit hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang panandok. Mas lalo niyang napansin ang pagbabago sa sarili niya nitong mga nakaraang araw. Kapag hawak niya ito, parang mas mabilis ang kanyang pag-iisip. Mas malinaw ang kanyang desisyon sa pagluluto. At tila alam niya agad kung ano ang gustong kainin ng mga tao kahit hindi pa sila nagsasalita. Ngunit kasabay nito, may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may unti-unting kumakapit sa kanya na hindi niya nakikita. Habang pinupunasan niya ang lamesa,
may biglang pumasok na lalaki sa karinderya. Hindi ito karaniwang bisita. Maayos ang kanyang pananamit, puting polo at maitim na pantalon, at may dala siyang maliit na itim na bag. Tahimik siyang naupo sa isang mesa, sa sulok kahit sarado na ang ilan sa mga bahagi ng karinderya. "May pagkain pa po ba?" tanong niya. Nag-atubili si Aling Lourdes ngunit tumango rin. "May natira pa pong adobo at sabaw." "Pwede po," sagot ng lalaki. Habang niluluto ni Aling Lourdes ang pagkain, napansin niyang hindi umaalis ang tingin ng lalaki sa kanya. Hindi ito bastos na titig, kundi parang sinusuri siya, pinag-aaralan ng bawat kilos niya sa kusina. Nang maihain na niya ang pagkain, naupo ang lalaki at mahinahong kumain. Ilang sandali ang lumipas bago siya muling nagsalita. "Masarap," sabi niya. Hindi lang dahil sa timpla, may iba pa. Napatingin si Aling Lourdes. "Po?" Ngumiti ang lalaki. Ngunit hindi iyon isang simpleng nangiti. Parang alam niya ang isang bagay na matagal nang itinatago. "Ang karinderya mo," dagdag niya, "hindi na ordinaryo." Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Aling Lourdes. "Paano niyo po nasabi?" tanong niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ibinaba ng lalaki ang kutsara at mahinahong tumingin sa kanya. "Dahil nararamdaman ko ang bagay na ginagamit mo." Sandali siyang natigilan. Alam niyang tinutukoy nito ang panandok. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang kamay sa apron. Parang nais itago ang kaba. "Wala naman pong espesyal dito," sagot niya. Tumango ang lalaki, tila hindi naniniwala. "Lahat ng bagay na nagbibigay ng sobra sa normal ay may kapalit," sabi niya. "Hindi lahat ng swerte ay libre." Tumahimik si Aling Lourdes. Sa unang pagkakataon, may ibang tao na direktang nakapansin sa lihim niya. Pagkatapos kumain, tumayo ang lalaki at inilabas ang isang maliit na papel mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa bago umalis. "Kung darating ang araw na gusto mong malaman ang tunay na pinagmulan niyan," sabi niya, sabay turo sa kusina, "hanapin mo ako sa lumang simbahan sa gilid ng bayan." At bago pa makasagot si Aling Lourdes, umalis na siya. Napatingin si Aling Lourdes sa papel. Hindi niya ito agad binuksan. Kinabukasan, habang abala ang karinderya, hindi maalis sa isip niya ang sinabi ng estranghero. Sa bawat sandok niya ng pagkain, gamit ang panandok. Mas bumibigat ang pakiramdam niya na parang may nakatingin sa kanya kahit wala naman. Bandang tanghali, nang humupa ang dagsa ng tao, sa kanya binuksan ang papel. Isang simpleng guhit lamang ang laman nito. Isang simbolo na parang bilog na may 3 marka sa loob, at sa gitna nito ay hugis ng isang sandok. Napasinghap siya. Hindi niya alam kung bakit, pero pamilyar ito. Biglang pumasok sa isip niya ang alaala ng kanyang lola, ang lumang aparador sa kusina noon, ang mga gamit na hindi niya pinapayagang galawin, at isang kahong kahoy na laging nakatago sa ilalim ng sahig. Doon nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Sa gabing iyon, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang panandok. Ngayon ay hindi na ito simpleng gamit lamang sa kanyang paningin. Parang mas mabigat ito kaysa dati. Parang may kasaysayang nakakabit dito na pilit niyang iniiwasan. Sa gitna ng katahimikan, bigla niyang naramdaman na uminit ang hawak niyang panandok. Hindi niya ito ginagamit. Hindi niya ito hinahawakan ng matagal. Ngunit malinaw ang pakiramdam.
Parang may gustong magsalita sa kanya. Hindi, bulong niya habang ibinababa ito. Ngunit mas lalo itong uminit. Sa isang iglap, napuno ng imahe ang kanyang isipan. Isang lumang kusina. Isang matandang babae. At ang parehong panandok. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang detalye. May mga taong nakapalibot at ang bawat paghahalo ng matandang babae ay tila may kasamang pag-igting ng hangin. Parang may hinihigop na hindi nakikita. Napahawak si Aling Lourdes sa kanyang ulo. Pagmulat niya, pawis na pawis siya. Hindi niya alam kung pangitain ba iyon o alaala na hindi kanya. Ngunit isang bagay ang sigurado. May koneksyon ang panandok sa kanyang pamilya na hindi pa niya lubos na nauunawaan. At ang estrangherong lalaki ay tila alam iyon. Sa huling sandali ng gabi, bago matulog si Aling Lourdes, muli niyang tinitigan ang panandok na nakapatong sa mesa. Kung may lihim ka, mahina niyang sabi, kailangan ko bang malaman ang kapalit? Ngunit gaya ng dati, katahimikan ang sagot. At sa katahimikang iyon, mas lalo lamang lumalim ang misteryong bumabalot sa kanyang karinderya. Maagang nagising si Aling Lourdes kinabukasan, ngunit hindi siya nakaramdam ng pahinga. Parang buong gabi siyang gising kahit nakapikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isip, paulit-ulit pa rin ang simbolong iginuhit ng estranghero. Bilog na may 3 marka at sandok sa gitna. Habang inaayos niya ang karinderya, mas mabigat ang pakiramdam ng paligid. Hindi dahil sa dami ng trabaho, kundi dahil sa bigat ng mga tanong na hindi niya masagot. Sa kusina, nakalapag ang panandok. Hindi niya ito agad hinawakan. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating ito sa kanyang buhay, nagdalawang isip siya kung gagamitin pa ba niya ito. Ngunit dumating ang mga unang customer at gaya ng nakasanayan, kinuha niya rin ito. Sa bawat sandok ng kanin at ulam, bumabalik ang dating sigla ng karinderya. Dumadami ang tao, mabilis maubos ang pagkain, at tila muling umaayos ang daloy ng kanyang negosyo. Ngunit ngayon, hindi na siya masaya. Habang nakangiti siya sa mga customer, ang isip niya ay nasa ibang lugar. Sa lumang simbahan. Pagkatapos ng tanghalian, bago pa humupa ang dami ng tao, inutusan niya ang kanyang pamangkin na bantayan muna ang karinderya. Hindi siya sanay umalis sa gitna ng araw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na kayang ipagpaliban ang mga tanong sa kanyang isip. Sumakay siya ng tricycle papunta sa lumang bahagi ng bayan. Habang papalapit siya, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga bahay ay nagiging mas luma, mas tahimik ang mga kalsada, at ang hangin ay tila mas mabigat. Hanggang sa makita niya ang lumang simbahan. Matayog, ngunit halatang inabandonang bahagi na ng panahon. Bumaba siya at dahan-dahang lumapit. Ang simbahan ay yari sa lumang bato. May mga bitak sa dingding at ilang bahagi ay natatakpan na ng lumot. Ang malaking pintuan ay bahagyang nakabukas. Tila matagal nang walang pumapasok. Huminga ng malalim si Aling Lourdes bago pumasok. Sa loob, malamig at tahimik ang paligid. Ang mga upuan ay puno ng alikabok at ang ilaw mula sa mga bintanang salamin ay bahagyang sumasala sa dilim. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang parang may nakamasid sa kanya. May tao po ba? Mahina niyang tanong. Walang sagot. Ngunit ilang sandali pa, mula sa likod ng altar,
lumabas ang estrangherong lalaki. "Alam kong darating ka," sabi niya. Napahinto si Aling Lourdes. "Paano niyo po nalaman na nandito ako?" tanong niya. "Dahil ang tanong mo ay matagal ko nang nakikita sa mga taong may hawak ng bagay na yan," sagot ng lalaki. Tumahimik siya sandali bago magsalita ulit. "Ang panandok po ba ang tinutukoy ninyo?" Tumango ang lalaki. "Hindi ito ordinaryong gamit, Aling Lourdes. At hindi rin ito basta swerte." Napakapit si Aling Lourdes sa kanyang bag. "Kung hindi swerte, ano po ito?" Dahan-dahang naglakad ang lalaki papunta sa gitna ng simbahan. Itinaas niya ang kamay at itinuro ang isang lumang marka sa sahig, kapareho ng simbolong nasa papel na ibinigay niya. "Isang kasunduan," sabi niya. Nanlamig si Aling Lourdes. "Kasunduan nino?" "Ng iyong ninuno at ng isang bagay na hindi na dapat ginagambala." Napaurong siya. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. "Ang lola mo," patuloy ng lalaki, "ay hindi lang basta karaniwang kusinera. Siya ang tagapag-ingat ng panandok noon. Isang bagay na ginagamit hindi lang para magluto, kundi para maghatid ng biyaya kapalit ng isang bagay na hindi nakikita ng tao." Hindi makapagsalita si Aling Lourdes. "Bakit ako?" Sa wakas ay tanong niya. "Bakit ako ang napunta nito?" Tumitig ang lalaki sa kanya ng matagal. "Dahil ikaw ang huling dugo na natitira sa kasunduan." Sa sandaling iyon, parang biglang lumiit ang paligid ni Aling Lourdes. Ang simbahan ay tila mas malamig, mas madilim, at mas mabigat. "Hindi ko po ito ginusto," mahina niyang sabi. "Walang may gusto sa ganitong bagay," sagot ng lalaki. "Ngunit kapag ang panandok ay nagising, hindi na ito pipili ng tamang oras. Pipili ito ng tao." Napailing si Aling Lourdes. "Kung ganoon, paano ko ito ititigil?" Sandaling tumahimik ang lalaki. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha nito. "May paraan," sabi niya. "Pero hindi ito simple." "Sabihin niyo po," mariing sagot ni Aling Lourdes. Lumapit ang lalaki sa kanya at nagsalita ng mahina. "Kailangan mong ibalik ang panandok sa pinagmulan nito, sa lugar kung saan unang ginawa ang kasunduan." Napakunot noo si Aling Lourdes. "Nasaan po iyon?" Tumingin ang lalaki sa lumang altar. "Sa ilalim ng lupa ng simbahan na ito." Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes. "Sa ilalim?" Tumango ang lalaki. "Ngunit may kapalit ang pagbabalik. Kapag sinimulan mo ito, mawawala ang swerte. Ang negosyo mo, ang yaman na nakuha mo, lahat ay maaaring bumalik sa wala." Tahimik si Aling Lourdes. Sa kanyang isipan bumalik ang alaala ng kanyang karinderya, ang mga taong umaasa sa kanya, ang pag-angat ng kanyang buhay, at ang mga pangarap ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabilang banda, naroon din ang takot. Ang panandok ay hindi na simpleng swerte. Ito ay isang bagay na unti-unti niyang hindi na nauunawaan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang bag kung saan nakalagay ang panandok. "Kung hindi ko ito ibabalik," tanong niya, "ano ang mangyayari?" Tumigil ang lalaki sa pagsasalita. Sa katahimikan, sapat na ang sagot na hindi niya binigkas. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Aling Lourdes na ang desisyon niya ay hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kung anong klaseng kapalit ang handa niyang harapin. Pag-uwi ni Aling Lourdes mula sa lumang simbahan,
Hindi na siya mapakali habang nakasakay sa tricycle. Tila hindi niya na marinig ang ingay ng kalsada. Ang sinabi ng estranghero ay paulit-ulit sa kanyang isip. Sa ilalim ng simbahan, doon nagsimula ang kasunduan. Pagdating niya sa karinderya, abala pa rin ang mga tao. May pila sa labas, may nag-aantay ng ulam, at may mga estudyanteng kumakain. Ngunit ngayon, iba na ang pakiramdam ni Aling Lourdes. Parang ang bawat ngiti ng customer ay may kasamang bigat sa kanyang dibdib. Sa kusina, kinuha niya ang panandok. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya agad nagluto. Tinitigan niya ito ng matagal. Kung totoo ang lahat, bulong niya, may kapalit pala lahat. Bigla niyang naalala ang mga araw na wala pa ang panandok, kung paano siya nahirapan, kung paano siya halos sumuko, at pagkatapos, ang biglaang pag-angat ng kanyang buhay. Ngayon lang niya napagtanto na parang masyadong mabilis ang lahat. Bandang hapon, naglakas loob siyang tanungin ang estranghero. Ngunit hindi na ito bumalik sa karinderya. Parang hangin na naglaho matapos sabihin ang kailangan niyang malaman. Lumipas ang araw, at habang papalubog ang araw, naging mas tahimik ang karinderya. Hindi na ganoon kadaming tao ang dumating kumpara sa mga nakaraang linggo. Napansin ito ni Aling Lourdes. At doon niya napagtanto ang isang bagay. Kapag hindi niya gaanong ginagamit ang panandok, humihina ang swerte. Kapag ginagamit niya ito, bumabalik ang dagat ng tao. Parang may kondisyon ang lahat. Parang may sinusunod na batas na hindi niya nakikita. Kinagabihan, habang nililinis niya ang kusina, may naramdaman siyang kakaiba sa sahig. Parang may hangin na lumalabas mula sa ilalim. Lumuhod siya at hinawakan ang lumang kahoy na bahagi ng sahig malapit sa sulok ng kusina. Bakit dito? Bulong niya. Sa unang pagkakataon, napansin niyang may bahaging mas bago ang pagkakagawa ng sahig. Parang may tinakpan na dating butas. Kinuha niya ang maliit na ilaw at sinuri ito. May siwang. Hindi malaki, ngunit sapat para mapansin na may espasyo sa ilalim. Kinabukasan, habang sarado ang karinderya, sa maikling oras ng pahinga, kinuha ni Aling Lourdes ang isang lumang martilyo at dahan-dahang sinimulang alisin ang bahagi ng kahoy na sahig. Habang tumatama ang martilyo, kabog ng kanyang dibdib ang tanging naririnig niya. 1, 2, 3, hanggang sa tuluyan itong mabuksan. Isang malamig na hangin ang biglang lumabas mula sa ilalim. Napaatras siya. Sa ilalim ng sahig, may hagdan. Isang lumang hagdang bato na pababa sa dilim. Hindi totoo, bulong niya. Ngunit totoo. At ngayon wala nang atrasan. Kinagabihan, hindi siya nakatulog. Hawak niya ang panandok sa kanyang kandungan habang nakaupo sa kusina. Parang mas mabigat ito ngayon kaysa dati. Bandang 12:00 ng gabi, habang tahimik ang paligid, narinig niya ang mahinang tunog mula sa ilalim ng sahig. Parang may gumagalaw. Parang may naghihintay. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Bawat hakbang pababa ay mas lumalamig ang hangin. Ang amoy ng lumang bato at lupa ay humahalo sa katahimikan hanggang sa makarating siya sa ilalim. Isang maliit na silid ang bumungad sa kanya. Sa gitna nito, may lumang mesa na bato at sa ibabaw nito,
May bakas ng isang bilog na hugis. Kapareho ng simbolong nakita niya. Napahawak siya sa panandok. Biglang uminit ito at sa unang pagkakataon, hindi lang init ang naramdaman niya. May tunog, mahina. Parang boses ng maraming tao na sabay-sabay na bumubulong. Bumalik ka. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi! Bulong niya. Ngunit mas lumakas ang boses. Bumalik ka. Tagapag-ingat. Napaatras siya. Ngunit hindi siya makaalis sa lugar. Parang ang hangin mismo ay bumibigat. Sa gitna ng silid, unti-unting nagliwanag ang simbolo sa bato. At sa gitna ng liwanag, may lumitaw na imahe. Isang matandang babae. Ang kanyang lola. Lola, mahina niyang sambit. Ngunit ang imahe ay hindi nakangiti. Malungkot ito. Parang may gustong ipahiwatig. Biglang umangat ang panandok sa kamay ni Aling Lourdes. Kahit hindi niya ito hawak ng mahigpit. At sa sandaling iyon, narinig niya ang isang malinaw na boses. Hindi mula sa paligid, kundi mula mismo sa panandok. Hindi ka dapat nandito. Nanlamig si Aling Lourdes. Kung gayon, sino ako? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, ang imahe ng kanyang lola ay unti-unting naglaho. At ang panandok ay muling uminit ng mas matindi kaysa dati. Parang may nagising. At sa ilalim ng karinderya, sa lumang silid na matagal nang nakatago, nagsimulang gumalaw ang kasunduan na matagal nang pinatahimik. Nanatiling nakatayo si Aling Lourdes sa ilalim ng lumang silid. Hawak ang panandok na tila buhay sa kanyang kamay. Ang liwanag mula sa simbolo sa bato ay unti-unting humihina, ngunit ang bigat ng kanyang narinig ay hindi nawawala. Hindi ka dapat nandito. Paulit-ulit pa rin iyon sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim, ngunit mas malamig pa. Ang hangin sa ilalim ng lupa kaysa sa inaasahan niya. Parang bawat paghinga niya ay may kasamang alaala na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Kung hindi ako dapat nandito, bulong niya, bakit ako ang may hawak nito? Sa sandaling iyon, muling uminit ang panandok. Hindi tulad ng dati na banayad lamang. Ngayon ay parang may buhay na dumadaloy dito. Napakapit siya ng mahigpit at sa isang iglap, muling narinig niya ang boses. Dahil ikaw ang pumalit, nanlaki ang kanyang mga mata. Pumalit sa ano? Tanong niya, nanginginig. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, parang may bumukas sa kanyang isipan. Isang alaala na hindi niya matandaan na nangyari. Nakikita niya ang kanyang lola sa parehong lugar, sa ilalim ng simbahan. May mga taong nakasuot ng lumang damit, tila mga taga-nayon noong sinaunang panahon. Sa gitna nila, ang parehong simbolo sa bato ay kumikinang. Ang kanyang lola ay nakaluhod, hawak ang parehong panandok. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ito simpleng kagamitan. Parang may humihigop ng liwanag mula sa paligid sa tuwing ito ay ginagamit. At sa dulo ng pangitain, nakita niya ang isang kasunduan. Isang pangakong hindi binigkas ng malinaw, ngunit malinaw ang kapalit. Biyaya sa pagkain, kapalit ng pagkapirmi ng tagapag-ingat. Napapikit si Aling Lourdes at napahawak sa kanyang ulo. Hindi ko ito alaala, bulong niya.
Bakit ko ito nakikita? Dahil gising na ang dugo mo, sagot ng boses ng panandok. Napaatras siya. Anong ibig mong sabihin? Mariing tanong niya. Muling nagliwanag ang simbolo sa bato at sa liwanag na iyon, tila nagkaroon ng hugis ang boses. Hindi tao, hindi hayop, kundi isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Ang panandok ay hindi bagay. Sabi nito, ito ay si Sidlan. Napakunot noo si Aling Lourdes. Anong si Sidlan? Gutom. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Sa paligid, tila gumalaw ang hangin kahit walang hangin. Parang ang silid ay humihinga. Ang karinderya mo, patuloy ng boses, ay naging daan upang pakainin ng mga tao. Ngunit hindi tao lamang ang kumakain. Nanigas si Aling Lourdes. Kung hindi tao, sino? Hindi agad sumagot ang boses. Sa halip, unti-unting lumitaw sa dingding ng silid ang mga aninong gumagalaw. Mga hugis na parang tao. Ngunit hindi buo ang anyo. Parang mga alaala na hindi na naging tao. Mga gutom na naiwan ng kasunduan. Bulong ng boses. Napaurong si Aling Lourdes hanggang sa dumikit siya sa pader. Hindi ko ito kasalanan, sabi niya, halos pabulong. Hindi, sagot ng boses. Ngunit bahagi ka na ngayon. Sa mga salitang iyon, parang may biglang bumigat sa kanyang dibdib. Biglang nagbago ang paligid. Ang silid ay tila lumiit at ang simbolo sa bato ay naging mas maliwanag. Sa gitna nito, muling lumitaw ang imahe ng kanyang lola. Ngunit ngayon, nakatingin na ito sa kanya ng direkta. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa mukha nito. Parang sinasabi nitong huminto siya. Ngunit huli na. Dahil sa sandaling iyon, gumalaw ang panandok sa kanyang kamay at kusa itong bumitaw. Bumagsak ito sa gitna ng simbolo. Isang malakas na ugong ang yumanig sa silid. Napakapit si Aling Lourdes sa sahig. Anong ginagawa mo? Sigaw niya. Ngunit ang panandok ay hindi na tumugon. Sa halip, nagsimulang umikot ang liwanag sa paligid nito. Parang hinihigop ang lahat ng hangin sa silid. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Lourdes na parang may kumakawala mula sa loob ng panandok. Isang bagay na matagal nang nakakulong. Dahan-dahan siyang lumapit. Nanginginig ang kamay. Kung ano man ang nasa loob mo, bulong niya. Huwag ngayon. Ngunit huli na ang lahat. Isang malalim na tunog ang bumalot sa silid. Parang pagbukas ng pintuan na hindi dapat binubuksan. At sa gitna ng liwanag, may nagsimulang gumalaw. Hindi na ito boses. Hindi na ito alaala. Isang presensya ang unti-unting lumalabas mula sa panandok. At sa unang pagkakataon, natanto ni Aling Lourdes na ang swerte ng kanyang karinderya ay hindi kailanman libre. Dahil may nakatagong bagay sa likod nito na ngayon ay tuluyan ng nagigising. Sa loob ng lumang silid sa ilalim ng simbahan, unti-unting lumakas ang ugong na nagmumula sa panandok. Hindi ito simpleng ingay, parang daan-daang bulong na sabay-sabay na nagkakagulo sa loob ng iisang espasyo. Nakatayo si Aling Lourdes sa gitna ng dilim at liwanag, hindi makagalaw habang pinagmamasdan ang panandok na nakalapag sa simbolo sa bato. Sa bawat pag-ikot ng liwanag,
Tila lumalawak ang espasyo sa paligid nito. Parang may binubuksang pintuan na hindi dapat mabuksan. Hindi ito dapat mangyari, bulong niya. Nanginginig ang boses. Ngunit sa halip na tumigil, mas lalo lamang lumakas ang panginginig ng lupa. Mula sa panandok, unti-unting lumitaw ang itim na usok. Hindi usok na nasusunog, kundi parang anino na may sariling galaw. Umikot ito sa hangin, gumagapang sa dingding ng silid, hanggang sa tuluyang bumuo ng hugis. Isang anyo. Hindi buo, ngunit malinaw na may presensya. Parang gutom na matagal nang nakakulong. Napaatras si Aling Lourdes, ngunit tumama siya sa malamig na bato sa likod niya. Anong bagay ka? Tanong niya, halos pabulong. Sandaling katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi na mula sa panandok, kundi mula sa paligid mismo. Matagal na akong naghintay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ka tao, bulong niya. Hindi ako kailanman naging isa, sagot ng presensya. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang simbolo sa bato. Ang liwanag na dati nagmumula dito ay unti-unting kinakain ng dilim na lumalabas sa panandok. Sa itaas, sa karinderya, hindi alam ni Aling Lourdes, ngunit ang mga tao ay unti-unting nawawala ang gana. Sa isang iglap, sa ibabaw ng lupa, isang customer ang huminto sa pagsubo ng pagkain. Bakit parang wala akong lasa? Tanong niya. Isa-isa, nagsimulang mapansin ng mga tao ang pagbabago. Ang dating masarap na pagkain ng karinderya ay tila nawawalan ng buhay. Ngunit sa ilalim ng lupa, mas lumalala ang sitwasyon. Lumapit ang aninong presensya sa panandok. At sa bawat hakbang nito, parang may kumakain sa liwanag ng silid. Ang kasunduan ay hindi lang para sa swerte, sabi ng boses. Napapikit si Aling Lourdes. Ano pa? Tanong niya. Para pakainin ako. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi, mahina niyang sabi. Hindi ako pumayag dyan. Hindi kailangan ng pahintulot, sagot ng boses. Sa sandaling iyon, gumalaw ang panandok. Hindi ito nahulog o inangat, kundi parang kusang umangat mula sa simbolo. Umiikot sa hangin habang mas lumalakas ang itim na usok. Napahawak si Aling Lourdes sa kanyang ulo habang sumasakit ang kanyang isip. Parang may pumapasok na alaala na hindi kanya mga eksena ng mga taong nagluluto gamit ang panandok sa iba't ibang panahon. Lahat ay nagtatapos sa parehong bagay. Pagkawala ng liwanag sa paligid nila. Lola! Bulong niya. At sa gitna ng kaguluhan, muling lumitaw ang imahe ng kanyang lola. Ngunit ngayon, mas malinaw. Hindi lang ito imahe ng paalala. Parang isang huling mensahe. Tumigil ka! Tila sabi ng kanyang lola, kahit walang tunog. Ngunit sa likod ng imahe, unti-unting gumagalaw ang anino. At sa unang pagkakataon, nakita ni Aling Lourdes ang buong katotohanan. Ang kanyang lola ay hindi nag-ingat ng swerte. Ito ay nagkulong ng gutom. At ngayon dahil sa kanya, nabuksan ito. Biglang umihip ang malamig na hangin sa silid at ang panandok ay tuluyang lumutang sa gitna ng kadiliman. Aling Lourdes! Dumagundong ang boses. Oras na. Napahawak siya sa sahig, hindi dahil sa lakas ng hangin, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Sa itaas, ang karinderya ay unti-unting nawawalan ng sigla. Sa ilalim, ang gutom ay unti-unting nagkakaroon
ng anyo. At sa gitna ng lahat, si Aling Lourdes ay nasa pagitan ng dalawang mundo, ang buhay na pinagyaman ng swerte at ang kapalit na matagal nang naghihintay na kunin siya. Sa ilalim ng simbahan, unti-unting nagbago ang anyo ng dilim. Hindi na ito simpleng anino na gumagalaw. Ngayon ay tila may direksyon, may layunin, at may anyong unti-unting binubuo mula sa kawalan. Ang panandok ay patuloy na lumulutang sa gitna ng simbolo, sa bato. Umiikot ng dahan-dahan habang hinihigop ang natitirang liwanag sa silid. Sa bawat ikot nito, mas lalong lumalakas ang presensya ng gutom. Nakatayo si Aling Lourdes. Nanginginig ang mga tuhod, ngunit pilit niyang pinipigilan ang sarili na mapaurong pa. Kung ito ang kapalit, bulong niya, bakit ngayon lang? Parang may sumagot sa kanyang isip. Dahil ngayon ka lang naging sapat. Napapikit siya ng mariin. Sa itaas ng lupa, sa karinderya, nagsimulang magulo ang lahat. Isang estudyante ang tumigil sa pagkain ng pansit. Parang wala ng lasa, sabi niya. Isa pang customer ang sumubok ng sabaw. Bakit parang tubig na lang ito? Isa-isa, ang mga tao ay nagsimulang tumingin sa kanilang mga pinggan na may pagtataka. Pagkatapos ay pagkadismaya. Ang dating umaapaw na karinderya ni Aling Lourdes ay unti-unting nawawalan ng sigla. Ang mga pagkain ay nandoon pa rin. Ngunit ang buhay nito ay tila hinuhugot palayo. At sa ilalim ng lupa, ramdam ni Aling Lourdes ang bawat pagbabagong iyon. Parang may kumakain, hindi lang ng pagkain, kundi ng mismong swerte na bumalot sa kanyang buhay. Biglang gumalaw ang aninong presensya sa kanyang harapan. Lumapit ito sa panandok. Ang biyaya ay hindi kailanman libre, sabi ng boses. Hindi ito biyaya, sigaw ni Aling Lourdes. Nanginginig ang boses. Ito ay ninakaw! Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos tilang umiti ang dilim. Lahat ng tinatawag ninyong biyaya ay may kinuhang hindi ninyo nakikita. Biglang bumilis ang pag-ikot ng panandok. Ang simbolo sa bato ay nagsimulang magbitak. Napaatras si Aling Lourdes. Tumigil ka! Sigaw niya. Ngunit huli na. Isang malakas na pagyanig ang gumalaw sa buong silid. Ang mga bato sa dingding ay nagsimulang mag-crack at mula sa mga siwang ay lumalabas ang itim na usok na parang mga ugat na gumagapang. Sa gitna ng kaguluhan, biglang may narinig si Aling Lourdes na ibang tunog. Hindi mula sa panandok, kundi mula sa hagdan. May papalapit. Hindi ka nag-iisa, bulong ng boses. At ilang sandali pa, lumitaw ang estrangherong lalaki mula sa itaas. Hingal na hingal, parang matagal siyang tumakbo. Sinabi ko sa iyo, sabi niya, nahuli na kapag gumalaw na ito. Napatingin si Aling Lourdes sa kanya. Bakit kayo nandito? Tanong niya. Dahil kung hindi ko ito pipigilan ngayon, sagot ng lalaki. Hindi lang karinderya mo ang mawawala. Tumigil siya sandali, tinitigan ng panandok. Kundi pati buong bayan. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes. Anong ibig ninyong sabihin? Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at itinuro ang simbolo. Ang panandok ay hindi lang tagapagdala ng swerte. Ito ay pintuan
At sa bawat paggamit mo nito, pinapakain mo ang nasa kabila. Biglang muling lumakas ang ugong. At sa ilalim ng kanilang mga paa, naramdaman nila ang paggalaw ng lupa, parang may gustong umakyat. Kung gayon, maring sabi ni Aling Lourdes, "Bakit ninyo ako pinabayaan?" Tumitig ang lalaki sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bigat ng katotohanan sa mga mata nito. "Dahil hindi ikaw ang unang napili," sagot niya. "Ikaw ang huli." Sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang bahagi ng simbolo sa bato. Isang mahabang bitak ang bumuka, at mula roon ay sumambulat ang itim na liwanag. Ang panandok ay umalingaw-ngaw sa hangin, parang sigaw na walang boses. At sa loob ng dilim, may isang bagay ang tuluyang nagising. Hindi na ito presensya. Hindi na ito boses. Kundi isang gutom na matagal nang pinipigil, na ngayon ay wala nang pumipigil pa. At sa pagitan ng takot at pagyanig ng lupa, alam ni Aling Lourdes na ang susunod na sandali ang magdedetermina kung mananatili pa ang kanyang mundo o tuluyan na itong kakainin ng dilim. Sa ilalim ng simbahan, tuluyang nagkagulo ang lahat. Ang bitak sa simbolo sa bato ay lumawak pa, at mula rito ay sumabog ang itim na liwanag na parang apoy, ngunit walang init. Sa halip na magpainit, ito ay nagpapabigat ng hangin, parang hinihigop ang lakas ng sinumang nasa paligid. Napahawak si Aling Lourdes sa kanyang dibdib habang unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. "Hindi ko na kaya," bulong niya. Ngunit sa likod niya, naroon ang estranghero. Pilit siyang inaabot. "Huwag kang bibitaw!" sigaw nito. "Kapag bumigay ka, tuloy-tuloy na ang paglabas niya." Sa gitna ng kaguluhan, ang panandok ay patuloy na umiikot sa hangin, parang sentro ng lahat ng nangyayari. Hindi na ito mukhang simpleng kagamitan, parang susi na nagbubukas ng isang bagay na hindi dapat nabuksan. At sa bawat pag-ikot nito, mas lumilinaw ang anyo ng gutom. Sa unang pagkakataon, hindi na ito anino lamang. May hugis itong parang tao, ngunit walang mukha. Isang katawan na tila gawa sa mga bakanting alaala at nawawalang pag-asa. Sa paligid nito ay mga maliliit na anino na parang kumakapit, humihila at kumakain ng liwanag. Sa wakas, dumagundong ang boses mula sa dilim. "May nagbukas sa akin!" Napapikit si Aling Lourdes. "Hindi ko ito ginusto," mariing sabi niya. Ngunit ang boses ay tumawa. Isang tunog na hindi tunog ng tao, kundi parang hangin sa loob ng bangin. "Walang may gustong maging tagapagbukas," sagot nito. Ngunit lahat ay nagiging daan. Biglang bumagsak ang estranghero sa kanyang tabi, halos mawalan ng malay. "Hindi na natin ito mapipigilan dito lang," sabi niya. "Kailangan natin sirain ang panandok." Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes. "Sirain?" ulit niya. "Kung hindi," sagot ng lalaki, "gagamitin niya ang koneksyon mo sa ibabaw. Lalawak ito hanggang sa karinderya mo, hanggang sa buong bayan." Sa sandaling iyon, parang may sumabog na alaala sa isip ni Aling Lourdes. Nakita niya ang karinderya, ngunit hindi tulad ng dati. Walang tao, walang ingay, walang amoy ng pagkain. Parang lahat ng kasiyahan at sigla ay inalis. Napapikit siya ng mariin. "Hindi," bulong niya. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon."
Dahan-dahan siyang lumapit sa panandok na patuloy na umiikot sa hangin. Kung ikaw ang dahilan ng lahat, sabi niya, nanginginig ang boses. Ako rin ang tatapos? Ngunit sa sandaling inabot niya ito, biglang huminto ang lahat. Ang ugong, ang pagyanig, ang liwanag. Lahat ay tumigil sa isang iglap. At sa katahimikan na iyon, narinig niya muli ang boses, mas malinaw kaysa dati. Aling Lourdes, hindi na ito malamig, hindi na ito galit, kundi parang pamilyar. Napaatras siya. Lola, bulong niya. At sa gitna ng itim na liwanag, unti-unting nagkaroon ng hugis ang presensya. Hindi na anino, kundi ang anyo ng kanyang lola. Mas malinaw, mas totoo kaysa sa mga naunang pangitain. Bakit ikaw? Tanong ni Aling Lourdes. Nanginginig ang boses. Bakit ako ang napunta dito? Tumingin ang anyo ng kanyang lola sa kanya ng matagal. At dahil mahal kita, sagot nito. Hindi ko piniling itigil ito sa akin. Biglang nanlamig si Aling Lourdes. Kung ganoon, bulong niya, ikaw ang nagbukas ng kasunduan. Tumango ang imahe. Ngunit hindi ito dapat lumabas ng ganito. Sa likod nila, ang gutom ay unti-unting lumalapit. At ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi ito simpleng sumpa. Hindi ito simpleng swerte. Ito ay isang bagay na pinigilan ng isang sakripisyo na ngayon ay bumabalik dahil sa paulit-ulit na paggamit. Kung hindi natin ito isasara ngayon, sabi ng estranghero, wala nang matitira sa ibabaw. Napatingin si Aling Lourdes sa panandok at sa unang pagkakataon, hindi takot ang nangingibabaw sa kanya, kundi desisyon. Dahan-dahan siyang humawak sa panandok kahit umiinit ito ng labis. Kung ikaw ang susi, bulong niya, ako ang magbubukas at ako rin ang magsasara. At sa sandaling iyon, muling umikot ang liwanag, ngunit ngayon, hindi na ito pagbubukas, kundi paghahanda sa huling pagpili. Sa ilalim ng simbahan, nagtipon ang lahat ng puwersa sa iisang sandali. Ang panandok ay umiikot sa gitna ng itim na liwanag, habang ang simbolo sa bato ay tuluyang nabiyak na parang salamin. Sa bawat bitak nito, lumalabas ang mas maraming anino, mga anyong walang mukha na tila gutom na gutom sa anumang liwanag na naiwan. Si Aling Lourdes ay nakatayo sa gitna ng lahat. Hawak ang panandok na halos sumunog na sa init sa kanyang mga kamay. Kung magsasara ito, sabi ng estranghero, kailangan mong itigil ang daloy. Napatingin siya rito. Paano? Tanong niya. Tumitig ang lalaki sa panandok. Ibalik mo kung saan ito unang ginamit nang buong buo ang kasunduan. Napalingon si Aling Lourdes sa imahe ng kanyang lola na ngayon ay unti-unting naglalaho. Hindi sapat ang pagbabalik, mahina nitong sabi. Kailangan may magtatapos. Nanigas si Aling Lourdes. Anong ibig mong sabihin? Sandaling katahimikan. At sa katahimikan na iyon, ang gutom ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis. Ang panandok ay hindi lang susi, paliwanag ng estranghero. Ito ay sisidlan, at ang sisidlan ay hindi maaaring basta isara kung hindi may magpapalit ng laman. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes. Hindi. Tumingin ang imahe ng kanyang lola sa kanya ng buong lungkot. Patawad, bulong nito. At sa sandaling iyon,
Kantindihan niya. Ang swerte ng kanyang karinderya ay hindi kailanman biyaya. Ito ay utang na lumalaki sa bawat paggamit. At ngayon, oras na para bayaran ito. Umiling si Aling Lourdes. Hindi ko hahayaang may ibang magbayad para dito. Mariing sabi niya. Huminga siya ng malalim at tumingin sa panandok. Kung ikaw ang sumipsip ng lahat ng gutom, bulong niya, ako ang magiging huling tagahawak. Aling Lourdes! Sigaw ng estranghero. Hindi mo alam ang mangyayari! Ngunit hindi siya natinag. Dahan-dahan niyang inilapit ang panandok sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang buong silid ay tila huminto. Ang gutom ay sumigaw. Ang mga anino ay kumilos. Ang liwanag ay pumunit sa dilim. At ang panandok ay nagsimulang humigop. Hindi ng pagkain, hindi ng swerte, kundi ng mismong presensya ni Aling Lourdes. Napahiga siya sa sahig, nanginginig ang buong katawan. Hindi ito! Bulong niya, katapusan! Sa kanyang isipan, nakita niya ang karinderya. Ngunit ngayon hindi ito puno ng tao. Ito ay payapa, tahimik, normal. Walang kakaibang swerte, walang kaguluhan. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Kung ito ang kapalit, bulong niya, tanggap ko. Sa huling sandali, ang panandok ay nagliwanag ng buong puti. Isang liwanag na mas malakas kaysa sa dilim. At unti-unti, ang gutom ay sinipsip pabalik sa simbolo. Ang bitak ay nagsimulang magsara. Ang anino ay humina. At ang mundo sa ilalim ng simbahan ay muling bumalik sa katahimikan. Ngunit sa gitna ng liwanag, si Aling Lourdes ay unti-unting naglalaho. Hindi! Sigaw ng estranghero. Ngunit huli na ang lahat. Ang panandok ay bumagsak sa sahig. Tahimik. Walang kinang. Walang boses. Sa ibabaw ng lupa, kinabukasan. Bumalik ang karinderya ni Aling Lourdes sa normal. Walang mahiwagang dagsa. Walang biglaang swerte. Ngunit masarap pa rin ang pagkain. Simple, totoo, at gawa ng kamay. May mga bagong may-ari na nagpatuloy sa negosyo. Ngunit sa kusina, may isang lumang kahon na laging nakasara. At sa loob nito, ang lumang panandok ay nananatiling tahimik. Parang may alaala, parang may bantay. At sa tuwing tahimik ang gabi, may mga taong nagsasabing minsan. Sa amoy ng lutong bahay, parang may pamilyar na presensya na nagbabantay sa karinderya. Hindi na para magbigay ng swerte, kundi para siguraduhing hindi na ito mauulit. Wakas!